did not anymore exist. So we will just record it, have it entered in the police blotter, and we will just do whatever needs to be done legally afterwards. Salamat ha. Salamat. Pakita lang po dito daw. Yes sir. Mamaya na lang ulit sir. Yes, ay sir, pwede po ba pakinggan? Rodrigo Duterte. So, trinabaho namin, walang tulugan, and we were able to file it kaninang hapon kasi mahirap masyado, pati pagpanotaryo hindi kami pinapapasok, no? Yung notaryo publiko hindi pinapapasok. So, we had difficulty in communicating likewise kasi kaninang umaga pumasok kami ni Attorney Martin Delgra, no? I was supposed to assist him, and nagkahiwalay kami dahil sa confusion. Siya yung nakapasok, ako ang nasa labas, pero it became a blessing in disguise kasi natapos namin yung petition at na-file. And we were hoping for a TRO, and there was a news kanina na may TRO. So what we did was, I, Attorney Raul Lambino, as well as Kuya Ipe Salvador went to the Supreme Court. But apparently, may nag-overtime doon, so we could not get a hard copy of the order, and we could not verify what like po tayo dyan, ha? is in fact true. But what our authorities, ang ginawa nila, minamadali masyado, at ngayon, pinalipad na po si ating pinakamamahal na si Presidente Rodrigo Duterte. Yun po ang nangyari ngayon, and even if there is a TRO, no, ang mangyayari nito, ipatuloy pa rin namin ang kaso, but we will advise the lawyers that will be handling in The Hague, Netherlands, that we are insisting na wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court po dito sa ating bansa. Bakit? Kasi noong March 17, 2018, nagpasa na po tayo ng notice of withdrawal po doon sa United Nations. And according to
the Rome Statute. Such will take effect 1 year thereafter. So on March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. Meron lamang exception yan under Article 127 paragraph 2. And what is that? Except those which are matters which are already under consideration by the court. Now, pag istudyuhan kasi natin yan, may matter ba under consideration by the court in 2019? Wala po. Kasi ang ginawa lamang, ang Office of the Prosecutor was conducting a preliminary examination insofar as the war on crime is concerned here in our country. Anong ibig sabihin nito? So kung wala pong proceedings po sa korte, sa pre-trial chamber, may trial chamber, meron din yan appeals chamber po yung ICC. Kung wala pong proceeding doon, so wala na sanang exception, wala na talagang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Pero hindi natin maiintindihan bakit yung pang ating mga otoridades ang mas may interest na magkaroon ng jurisdiction yung ICC dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa, no? Siguro meron silang mga political agenda dito, no? Kaya ang akin laman pong ini-insist na since wala nang jurisdiction yung ICC dito, meron naman tayong korte. Kung may mga kasong gusto i-file against kay President Rodrigo Duterte, buhay po ang ating prosecutor's office, buhay po ang ating korte. Ang tawag nga niyan, complementarity principle under the international law. Dapat i-exhaust muna ang domestic remedies dito kasi ang ICC is a court of last resort, no? Ang ginawa ngayon, parang nagiging first resort na ang ICC. Mali na mali po, no? Tama ba ito? Hindi po ito tama. Kaya nga po, yung ating mga lawyers, kasi dinala na talaga siya doon. Ipatuloy natin yung kaso natin dito, no? Kasi parang kidnapping po ang nangyayari eh. Oh. Kasi, granting for the sake of argument, pasensyahan na ninyo kasi ako po ay law professor, minsan sige ko in English, no? Kalimot ko nga Bisaya man day tangdag ko, no? Ang rule sana under Rule 59 Section 2, ang gagawin is kung merong arrest warrant yung ICC, yung tao pong may kaso ay dapat idulog muna sa competent local authority para yung competent local authority, yung korte po, idetermina kung valido ba talaga yung warrant, kung sinunod ba yung karapatang pantao ng akusado. Hindi po ito ginawa. Dire-diretso na para kung meron nga kayong, di ba, decree of divorce galing Japan, kung meron kayong decree of divorce galing sa ibang bansa, di ba ipaproba mo muna dito sa regional trial court, no? Bago yan may epekto dito sa ating republika. Yun din sana ang ginawa doon kung totoo yung warrant of arrest. Hindi ko nga nakita yung hard copy eh. Oh. So dapat isinubject muna yung tao to the jurisdiction of a competent local authority para makita kung tama ba na kaso yun, siya ba talaga yung covered ng warrant na yun, at sinunod ba niya yung mga karapatang pantao po ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ginawa yun. Pero i-raise ito doon din sa Hague, Netherlands. So may posibilidad po na kung hindi ito sinunod, baka yung Hague, Netherlands naman ang mag-repatriate, mag-order mismo na ibalik dito si Presidente Rodrigo Duterte kasi hindi po sinunod yung kanilang batas. So, ang request namin sa inyo, idua natin si Presidente Rodrigo Duterte. We will pray hard for him so that his lawyers in Hague, Netherlands would be able to defend for his rights and they would be able to assert his rights in the court in Netherlands, at saka ipag-pray din natin, idua din natin ang ating bansa. Kasi parang ibang-iba na ang ating bansa ngayon, no? Ibang-iba na talaga. Kaya ito lang ang ating bansa, kailangan nating mahalin at kailangan natin
na siguro ngayong eleksyon wag na tayo magpabudol-budol pa. Ha? Suportahan natin, vote straight tayo. Anong sabi ni Tatay Digong? Yung mga senador niya dapat botohan natin lahat. Ha? Kasi baka ang gagawin po ay sunod na naman nilang itira ay ating pinakamamahal na si Vice President Sara Duterte. Baka i-trial, ipa-impeach. Mabuti talaga na kung yung ating mga kandidato, iluklok natin silang lahat doon kasi sila po ang magdidepensa kay Vice President Sara Duterte. Iboto din natin yung mga party list na sinabi ni Tatay Digong na bubutohan natin. Pero isa lang ha, baka bubutuhan ninyo silang lahat, ma-void yung boto nyo. Pili-pili kayo. Alam naman ninyo kung sino yung inendorso ni Tatay Digong. No? So, kailangan makapasok din sila doon sa Kongreso kay para yung Tuadcom, no? Sila na naman ang mag-iimbestiga kung anong nangyayari sa mga bilyones na nawawala sa ating bansa. Di ba tama yun? So magkaisa tayong lahat. Let us show to these people that the voice of the people is the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Duterte! 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 Magandang gabi sa ating lahat. Ako po pala si Astra Pimentel Naik, Membership Committee Chairperson ng PDP Laban. Kinailangan